Early broadcasts on reduced transmitter power until further notice. In this regard, some areas may experience weaker reception, and we apologize for the inconvenience caused. Nevertheless, we have made it possible for you to catch us on other platforms on www.metroradio.com.hk/1044 and on our Metro Broadcast app, which is available for download on the App Store and Google Play Store. Happy listening. Ang opinyon ng programang ito ay mula sa host at ang kanilang panauhin at di nangangahulugang opinyon ng estasyong ito, Metro Plus AM 1044. Buenas noches sa ating mga kasama sa nakikinig po sa atin. Buenas noches todo. 6 minutes past the hour of 8 right here in Hong Kong. Kuya Mike po sa ating programa sa araw nito. Magkakasama po tayo all the way till 10 o'clock sa ating programa. DJ Jen on the other side. And sa araw na ito, marami po tayo mga pag-uusapan. Some of the things that may haunt you, kung kayo yung sumulat. Haunt you. Bakit? Kasi baka, hindi, I'll explain it to you later. It may haunt you. And some of you... It will keep you awake. Yes. In the middle of the night. Correct. Sa gitna po ng... Inyong pagtulog. Tuloy-tuloy tayo sa ating program sa araw nito. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Saan man ho kayo nakikinig sa amin. Dito po kami sa Asia. Ang babatiin po natin lahat na ating mga kasama sa North Pole. Sa North, Central at South America, sa Europa, siyempre nagdurugo ang mga puso ng mga taga-Briton. Mga Briton po, no? Sa United Kingdom, sa pagkamatay ng kanilang nag-iisang, sabi nga The Rock and the Soul of the United Kingdom. Yumaon po ang Queen Elizabeth II. Yes. Imagine, ang matindi dito is pinagdaanan niya yung 70 years at the reign. Yeah. And at the age of 96. What an amazing lady. And of course, yan po, sa kabuuan po ng Europa at sa kabuuan po ng buong mundo, tayo po ay nagluluksa sa pagkawala ng isang magiting, sabi ko nga doon, di ba? Yung presence lang niya is overwhelming. No? So lahat tayo nagluluksa. Have you ever met her? I never met her, but the highest person that I probably have met is the governor, si Chris Patten. Ooh. I was able to also meet the last, kasi si Chris Patten is a politician Right. 'Di ba? Yung before that, si Governor Wilson. I met him because in my previous radio station, dumaan sila doon. Dumaan lang. Hindi. Even went through the section of the English-speaking department. Yes. Ganon. Okay. Right? So, ang mga pagbati po natin sa lahat ng ating mga kasama sa Europa, sa gitnang silangan. Sa kabuuan po ng Asia, Australasia, of course, nandiyan ang New Zealand, Australia, karating po ng mga isla, and of course, sa lugar po ng mga penguin sa South Pole. Bumabati po kami ng magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa inyo lahat. Good night. Kakabati mo lang good night ka na agad. Kanina ka pa gusto mo nang matulog Oh. Kayo yung nagyoyon Bay, malakas na ako ngayon, no? Okay, sige na nga. Dahil sa inumin kong tubig. At meron siyang kasamang chicken. Yes! Okay, nakuha na natin ang ating pagbigay sa inyo ng mga... Yun. Kalagayan ng panahon. Bukas, maulambon po siya. Sabado at Linggo, inaasahan po ang ating temperatura ay nasa pagitan po ng 20
hanggang 33 ang taas sentigrado. Maulambon lang po siya, no? Hindi naman kalakas. Tapos, umpisa na naman po ang init ng panahon sa Lunes at Martes. Inaasahan ang pinakamataas na temperatura po natin ay 35. Maaari pang umabot ito ng 38. No? At ang feels like niyan, maaring mga 40. Pero last night was very peculiar. Huh? The wind was chill. Perfect. Yeah, paglabas ko, I was like, wow. Wow, Okay. love na niya yung Love chicken. ko na yung chicken na to. Kaya katabi ko na siya. Hindi ko lang siya manlagay. Yun! Nakatayo na siya. Hanap nga. Gusto ko yung malaki. Hanapin ko yung malaki. Siguraduhin mo yung sinabi mong malaki. Ano ang gusto mong malaki? Mahirap yun. Mahirap kasi hindi nyo tinatapos yung sentence Yung nyo malaking chicken na Yun! ganyan. Yun ang gusto kong sabihin mo. Ang dami kasi sa mga kababayan natin pag sinabing malalaki. Malalaki ang alin? Maraming malaki. Maraming malalaki. Maraming di masyadong malaki. Maraming merong maliit. Merong di masyadong maliit. Oh, di ba? Yung ganyang chicken. Yun! Yung nakita natin. Yun. Ang tunog, ito, ganon. ganito siya. Ganyan. Oo. Yung tunog nung kay DJ G na chicken, baka mamaya kung ano na naman isipin yung nyo. chicken. Yung tunog ng chicken na kukunin ni DJ G na malalaman nyo. Pag nakuha ko Pag na. nabili nyo na. Yes. So, mataas po pa ang temperatura po natin ng Martes. Nasa pagitan po ang Lunes at Martes ng temperatura mula sa 27 hanggang 35. Ang humidity po natin ay mananatili pong perpekto mula Sabado hanggang Martes dahil ito po ay nasa pagitan po ng 45. Imagine nyo po yun. 45. Oo. Hanggang 85 lamang. Galing na. Ang galing. Pinalakpakan yan. Mamaya, sige. Maudlot yan. Diretso tayo ng 14, 15, 16, 17. Wow. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Yan. Sinasabi dito na ang kulit naman ito ng babaeng to. Ano mo nga yan? Pakitanggal mo nga yan. Ay, ba't sila bumabalik? Oo, na-attract sila dun sa manok natin eh. Yung chicken. Okay, mainit pa rin po ang panahon ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Inaasahan po ang temperatura po itataas ng 35, pinakamababa po 28. Ang humidity po ay nasa pagitan po ng 40 hanggang 75. Wow. It is Amazing. very amazing. Tapos Sabado, Sabaders. medyo maulap, Ulap. bahagya. Medyo cloudy. At inaasahan po ang pinakamataas na temperatura ay 33 ang taas sentigrado. Ang humidity po natin ay nasa pagitan po ng 40! Anong 40? Ayun. Sabado na tayo eh. Sabado ba? Akala ko for the whole week. Tapos na yun. Saan ka naman ang galing? Hoy, gising! Ang kulit eh. Kanina pa yan. Kumain ka kasi ng how now, brown cow? Tama? Okay, tama. Okay. Yun, sabi ni Kuya Jonathan, sabi niya, dalhan ka po namin, DJ Jean, malaking stuffed toys. Ay, gusto ko yan. Oo. klaseng Kuya stuffed Jonathan, toy tsaka Tita Narvik, ang request ko lang po sa inyo, wala na ho kaming lugar dito sa studio. May stuffed toys din ako dito. Mm. Okay. Binabati po natin lahat ng ating mga kasama. Gina Sipol, si Janet Siapno. Hello. Tita Gina, naayos mo na yung Inaayos computation. Lumapit siya sa akin eh. Okay. Maraming siyang kayamanan eh. Wow. Napakompute niya sa akin. Hindi ko nabilang kasi sobrang laki. Nung computation. Hindi pa ako tapos. Ano sinasabi? Tumawa na ako. Tumatawa ka na kagad eh. Hindi ako tumatawi. Gandang gabi po, sabi ni Beth Palumayan. DJ Jean, masarap ang malaki, lalo na kung adobong manok ang laman. Ay, gusto ko yan. Ayun. Dapat juicy pa. Yeah, tender, juicy, tasty. It's right to the bite. It's the... Pero hindi ko naabutan yung jingle na yan. Yung ano? Yung jingle nun. Really? Oo. Tender, juicy, tasty. It's right to the bite. Hindi. It's the Pure Foods hot dog.
Totoo yun. Hindi ko nga Hindi mo nabutan yun. Oo. Buti na lang. Nakakatawa yung manok. Yun. Pagbati rin po natin kay Daisy Fugan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Nea Abelia. Uy, hello. Si Kat Desilio from Taiwan. Hello. Sabi ni Marian Padilla, sabi niya, pabati daw kay Kuya! Papa Toy! Yes, happy birthday! Uy, happy birthday sa'yo! Sa Tuesday. Tuesday ba yun? Yung 13th birthday ng kapatid ko yun eh. Yun. Oo nga pala, happy birthday sa kapatid Speaking ko. about sa kapatid, Oo. ang kapatid niya, birthday sa Tuesday. The baby brother! Yes, ang pangalan niya ay si... Little boy. Yon. At birthday din po nung aming Little munting boy. alagang dito na talaga Yes. namang super cute, fantabulous. Oo. Fantabulous. Nakakatuwa siya. Nakakatuwa siya. I mean, the first time ko siya na-meet and nung dumaan sila rito, I think I have a picture of him. when we were small. fantastic! Siya po ay si Little Boy Baby Ellie! Baby Ellie. Kailan ba yung birthday niya? As in yung exact? Sabi sa Lunes daw, di ba? Sa Lunes ba? Lunes pa talaga o baka naman Celebration lang yun. Okay. Si Arisa Silagan, si Nina Miguel, hello, from Laguna City. Dito lang po. Laguna City ba? Laguna birthday pala to. No? Si Tita Gloria Mariano, get well soon, ha? Get well soon, get well soon. Oh no! Yes, get well soon. Ayo. Okay. Okay. Si Chona Ravena Bocelli, from Tinsuay, from Davao de Oro. Well, that's a different place. Hindi, ano yan eh. Recently lang yan eh. Si Gina Bracamonte. Nandun na siya. Oh, Umuwi na siya. Si Irene Zonyo, kasama rin po natin sa gabing ito. evening. Kasama rin po natin si Saturday. Ellen Tabin. Nasaan na kayo? Happy weekend, DJ Jen, Kuya Mike. Kain po tayo mag-ulam tayo ng patola at miswa. Uy, okay Patola yan. with Patola miswa. tsaka miswa. Perfect yan. Patola. Saya sa inyo talagang dalawa. Ano pa bang gagawin namin? Dalawa na lang kami. Hindi pa kami magsaya. Totoo. Oo, di ba? Oo. Kailangan magsaya kami. Dagdagan natin ang kasiyahan na yan sa ating pag-awit ng ating mga birthday celebration. Alright. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Darna! Happy sa iyong karawan. Happy birthday to you. Binabati po namin lahat ng mga birthday celebrants sa araw na ito. Binabati po natin ng belated happy birthday si Arman Benko. At sino pa nag-celebrate ng kanilang mga birthday sa mga nakaraang pang mga araw at sa mga darating pang mga araw. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday. Ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Happy, happy, happy birthday! Sana pagpalain kami. Happy birthday to Mariah. Carrie? Hindi. Mariah. 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 Sino si Mariah? I don't know. Okay. Kilala ni Seltam eh. Okay. Happy Seltam, birthday. sino si Mariah? Yan. Okay, binabati po natin si Nean, si Gina P. Pai, sabi nga ni ano. Gina pa. Si Brazilda Barro from the Old Peak Road. Si Jojo de la Peña from Saikong. Si Lovely, kakatanggal ng pagod at stress kayong dalawa. Ay, dapat lang Dapat naman. lang. Okay, kung magdadagdag pa kami ng stress, huwag na kayo manood. Truly, di ba? Di ba? Oo. Hello po ulit! Hi Sabi ni ulit. Needs the Door. Still listening at masayang kwentuhan at kulitan. Nakakalis po ng pagod. Okay, si Vilma Hebron. Happy birthday po sa bunso kong kapatid na si Joyce Hebron. Pa-shoutout po. Si Nets, happy birthday to sa dalawa ko pong apo na si Lonnie Marie Reyes at si Sweat Gira Catalan. Wow. Lola na si Tita Nian.
Ha? Lola na siya, no? Parang di obvious. Oo. Konti lang. Konti lang. Oo. Okay. Thank you, Kuya Mike. Mine will be on si Chona Ravena. Sa kanya September 11. Sunday po. Si Lola ko rin. Si Ka-birthday ko po si Grandma. President Si Grandma. Si Grandma mo rin? Oo, Nasa Pilipinas na ba siya? Nasa Pilipinas pa Nasa rin Pilipinas siya. pa rin siya. Oo. Tanong ko, nasa Pilipinas na siya? Nasa- Hindi, nasa Pilipinas pa rin siya. Okay. Yes. Advance happy birthday kay Father Maidas. Uy! Happy Happy birthday. At si Father June Jacobe. Uy! Parang kaka-birthday lang nila. Ay, parang gano'n na nga yun, ha? Diba? Or last year lang talaga yun. Last year yun siguro. Ang bilis kasi, di ba? Sabi nga ng kaibigan natin kanina na sinelebrate natin yung birthday. We only have 4 months to go. Happy birthday kay Mariah. Watching from City 1, si Rosemary Regaspi. Binabati rin po natin si anak ng pamangking ko, di apo. Ayun. Okay. Ay, sorry ha. Sorry. Hindi pala direct apo. Hindi pala. Oo, pamangkin lang. Pero apo na rin yun. Oh, Lola na rin tawag sa'yo. Niloko pa eh. Happy birthday. Lola tita. Yan. Yan. Tita Pinaganda pa eh. No? Lola. Okay, hindi pa po kami magkasunod kami. Okay. Magkasunod kayo. Si Jasmine Asis, pakibati lang po ng happy birthday ang pamangkin ko na si Lorraine Ann Asis. Uy! Debutante! Oo. Musta po dyan sa mga kapitbahay ko? Villa Mana Hebron. Hello po si Vinji. Kasama rin po natin ngayon. Binabati rin po natin si Ellen Abalos. Happy birthday po sa lahat ng mga birthday celebrants. At watching from Shamshoy po, si Cecilia Miranda Jeromo. Sa kanyang kitchen. Si Eva Perez. Kasama rin po natin from Chunmun. Binabati rin po natin si Josephine Blanca Flor. Nasaan yun? Good evening po sa inyo, DJ Jin. Watching from the Philippines. Nagkakatugma talaga kami na ngayong araw na to. Nang dahil yan sa hinayupak na buwan niya yan eh. No, dami natin kinain na chicken. Yes. Chicken tayo ngayon. Happy 82nd birthday sa aming pinakamamahal na nanay. Sabi ni Susan Serna, we love you so much and you are the best for us. Yun. Ang galing naman noon. Wala na. Ayun, sabi ni Janela, luluto ako ng smoked soy chicken bukas, Kuya Mike. May bisita po kami bukas. Akala ko magbibigay ka eh. Nag-announce ka pa eh. Pinadama mo pa kami. Hindi pala sa amin Tita yun. Babes. No. Waiting. Saan? Sa fried chicken Tita niya? Babes lang. Sabi ni Tita Kat, ganito, kumain ako kanina ng mooncake, yung maliit na bilog, paglunok ko, Darna! napataas ang kamay ko at napasigaw ng Darna! Dahil naalala ko kayo kagabi. Ayun ha, kita mo ha. Tapos naging baliktad yung mga damit-damit. Yung Kasi damit-damit niya. Mooncake pala yun. naging Diyosa siya. nga. Kasi Diba? diba goddess yung Yes! Di ba tama ako? Tita goddess Kat, of the moon. Diyosa ka na ngayon. Diyosa. Diyosa Kat. Yun yung dapat na isigaw nyo. Pagkakain kayo ng mooncake. Diyosa! Imagine nyo yun nangyari kay Kuya Mike. Tapos may mga ribbon siya. Ay, nako. Bilan natin kayo nung yung traditional na Si Tita Kerry dapat yun. Ikaw Hindi naman, kayo. sinama mo pa ako dun. Wala si Tita Kerry, so dapat kayo. Ikaw na lang. Ako na lang yung magiging bunny. Dahil dala-dala mo lang yan. Ikaw talaga. Si Sheila Akbang Kaya from Aquamarine. From Homantin, si Mercy Osoteo. Hello. Bago yan, ano? Parang. Watching from Wong Tai Sin, si Cadet Christine. Kadete siguro yan. Kadete yan. Hoy Mike, bukas wedding anniversary namin. Sa aming civil. 8 years na sila ni JR! Oh, wow! Happy 8 years! Ano bang kakantahin dapat dyan? Congratulations. Congratulations and celebration. Tapos na. Hindi ko na alam eh. Yun na yun.
Okay. Yan. Uy, si Lexi daw. Lola proud na pala lola siya. na. Oh. Sinong mga lola dyan? Raise your hands. Lola lang. Uy, finger lang yun, ha? Finger lang yan. Finger Almost lang ba? yun. Yes. O, di pa. Happy anniversary to Tita Gloria Tita Glo. at Kuya JR. Kuya JR. Wow. Hello sa inyo. Yan. Si Mercy, sabi niya, swerte naman po ang may mga mooncake. Ay, totoo yun. Baka may mga extra kayo dyan, pahingi naman. Oo. Sarap ng tawa. Sharing is caring. Alaga ko, ang sarap ng tawa, Kuya Mike, dahil sa iyo. Si Wangin. Wangin! Oo, madali nga. Madala mo dito yan. Ako, Diyos ko po. Wala na. Kukurutin ni DJ Jin yan. Oh, pakagat nung fish. Okay, so tuloy-tuloy tayo sa ating programa, 26 minutes past the hour 8. Napadaan lang po ako sa isang Facebook page. Okay. Hindi. Napadaan po ako sa Facebook page. Di ba? Wait, yung tulo ko, ano? Yung tulo mo lumuluha. Hindi, sumisipon. Okay. Okay. So, alam naman natin na naghahanap tayo ng mga employer. We all understand that. Yes. Di ba? Naghahanap tayo ng employer. Especially kung bigla na lang ang employer nyo nag for good, na-terminate kayo, or end of contract. Di ba? Marami, di ba? Marami. And social media has made it easier for us to Yes, connect with people. yes. Diba? Exactly, di ba? Ayan. So, sa pamamagitan nun, Kakaroon ng pages correct. or community to Correct. exchange such information. agree. Right. Okay. So, sa ganitong sitwasyon, syempre, maganda dapat yung ano mo. Ano tawag dito? Kinakailangan, dapat, syempre, pag ikaw ang nag-advertise sa sarili mo, ito lang ha, babala muna ito ha, babala muna ito, bago tayo dumako dito sa mga questions ito. Okay. Marami sa inyo ang nagpo-post sa mga samot-saring mga post-it area, saan man available po ito ha, sa mga clubhouses ng inyong mga tinitirhan, sa mga supermarkets. Basta may Basta may or post-it, bulletin. di ba? May mga bulletin Oo. siya. Post, ang tawag ko dyan, post-it na lang, di ba? Yeah. So, nagpo-post kayo doon, right? And, maliban doon sa mga nagpo-post na ganun, meron din po yan, social media. Yes. Okay. Babala lang po ito doon sa mga nagpo-post na ganyan. Bakit? Kasi recently, may nag-post Okay. at sinabi doon na naghahanap daw siya ng part-time work. Okay. Alam nyo naman po, kahit na Tagalog o English yan, ngayon, there's Google Translate. Yes. Okay. On the phone. Madali hong ma-translate yun. Even makikita nyo po sa ating page, di ba? Tagalog siya, but would you like to see yung Translate. translation? Oo. Di ba? So, ito lang po gusto nating paalam sa inyo. Huwag ho kayong magpo-post ng ganun. Kasi recently, meron hong kumagat doon sa isang post. Okay. At yung post, ang sabi, naghahanap siya ng part-time. Kasi libre siya, wala yung kanyang amo. Okay, di may tumawag. Pinapunta siya, nag-meet siya, dinampot siya. Immigration officer pala. Ayan. Okay? So, itong mga post ninyo, mag-ingat po kayo ha. Lalong-lalo na kung kayo po ay nagpo-post na hindi kayo nakakasigurado doon sa inyong binibitawan. Kasi pag may nakabasa nun at sila po ay kasama sa disciplined service. Nako. Ano po yung mga disciplined service? The Nandyan yung police. correctional, yung police, yung Fire. and of course immigration. Immigration. Mag-ingat po kayo dyan. Babala po yun. Babala. Sabi ni Asawa ni Nina, babala, Babalu. asawa ni Babalu. So, ingat lang po ha. I just want this to be part of your way of trying to look for extra job. Wag ho kayong magpo-post because social media is such a vast. Hindi nyo alam kung sino Correct. ang nandyan. Correct. Na nagbabasa. Yung nga nagkuskus at PT, di ba? Ayan. Alam na nila yon. Pati nga aerobics, alam na nila yun eh. Marami sa mga slang ngayon, alam na po. Okay? So,
Huwag na ho kayong mag-post ng ganun. Yeah. Okay. So, dumako tayo dito ngayon sa mga posting. Yes. Okay? Ang ano ko lang dito sa mga posting, iba ho kasi yung Sumasakit yung ulo ko. sumasakit ulo mo. Kanina pa to tawa ng tawa kasi. Okay. Feeling ko ano yun, yung sinus. Ito, this one's the one that hurts. Okay. The eye. Pinag-uusapan namin kanina ito. Pag magsusulat po kayo, be more descriptive Oo. doon sa gusto nyong makuhang trabaho. Ang hirap kasi sa atin, short Hindi cuts, lang tayo mahilig sa shortcuts. Mahilig pa tayo sa the way we write our messages on social media is the way we write now our messages asking and applying for jobs. No. Maliho yun. Yay. Okay? Kagaya nito ha, may nag-post dito. Pilipina po ito. Malamang Pilipina po ito eh. Okay? Ang nakalagay dito, 3 adults, dog and cats. Dog and cat. Dog And, dapat yun, A-N-D. A-N-D. Nakalagay lang letter N. okay, dog and. Live in Prince Edward. Have own room and Sunday off. Salary, yon. PM your bio data and picture. Biodata? Pinoy na Pinoy yun eh, no? Yeah, wow. Bio data is Pinoy na Pinoy. Oh, Di ba? Ang tawag dyan is resume. yeah, resume. Okay? Okay. So, yon. Kailangan yun, tama ho yung mga inaano nyo. Okay. Okay? Kailangan ilalagay nyo po yung tamang information ninyo. Yes. Okay? Ito, hindi ko maintindihan to ha. Face-to-face interview. Bound to Hong Kong. Bound to. Ibig sabihin nun, papuntang Hong Kong? Yun ba yun? Manila, PM for more information. Bound for Hong Kong, September 15. Kung kayo pa dire-diretso ng interview. I don't understand this particular thing. Kagaya nito. But then if you're already bound for Hong Kong, that means May you're already employer ka. working. Yeah. So bakit kailangan mo pa mag-apply? Yun. Oh no. Dun, dun, Na, dun. ano nga yung ano na yun? Oh no. Oh Oh no. no. I Oh, hate no, that. no, Ne. Wag mo na itutuloy. Tinatanong ko lang, baka alam mo eh. Hindi Ano ko na ko yun? itutuloy sa'yo. Okay, so yung mga tanong na yun ha, just to make sure lang. Yeah. Okay, kinakailangan. Okay, ito, medyo iffy ito. Okay, let's go. Okay. Pakinggan nyo na maigi to ha. So, okay sana siya. Ang explanation dito, dapat hindi lang ganito yung pagkasulat. Okay. Pwede nyo naman po, kasi when you're posting something on Facebook, wala naman, wala naman pong limitation sa character eh. Yes. You're not on Twitter. Correct. So, mas mabuti po kung lahat po spell out nyo siya. Yes. Proper sentences. Correct. Please. Okay. Sabi dito, single mom daw, 3YO boy. 3-year-old. Continue na siya. Okay. Share room. Okay. Shared room dapat yan. Oo. With the boy. Okay. Diba? Big guest room. Okay. Tapos nilagay yung square footage. Bakit kailangan pang ilagay kung bakit may... Okay. Kid care experience. Di ba child care? Yon. Tama. Okay. Housekeeping and cooking. Pwede na yon. Okay. Okay? Ang sweldo na sinasabi dito, 8,300 daw. Wow. Include 3 Sundays. Okay? So, hindi mo maintindihan dito. Anong ibig sabihin nung include 3 Sundays? So that means hindi ka mag-off? Maaari. So, yun ang pagkaintindi natin eh, di ba? Oo. Kasi i-explain ngayon dito sa baba. Ang basic mo is 6,000 daw plus food allowance. So So, anong magkano ibig sabihin nun? Yung So, 6,000 mo, 6,000. inclusive na yun ng... Dapat yun, nilalagay niya doon, inclusive Oo. of food allowance. Oo. So, kung iano mo yun, ima-minus mo talaga yung food allowance mo, nasa basic ka pa rin. Parang ganon. Yeah. Diba? Tandaan niyo po yun. Pag hindi ka daw magtrabaho, 400 per day if work on Sunday. So, Pero 400, babayaran ka ng 400 on a Sunday? on a Sunday. Okay. How do you write that? 400 per day if work on Sunday. Pati medyo pero parang weird na kasi sinabi niya 8,000 including 3 Sundays. Oo. Oh, so bakit ngayon biglang sa baba? So lumalabas noon kung 6,000 plus food allowance, dapat yun inclusive. Kasi very Yeah. confusing yun Dapat may ganun siya na Either INCL. inclusive siya doon sa 6,000 Oo. or
exclusive siya doon sa 6,000. Pag exclusive siya, 6,000, dagdag nyo pa yung 1,173. Yes. Kasama yon, di ba? Tapos yung 400 daw per day, Oh. di ba? Optional yun. Optional Kung yon. mag- Kung ano, hindi ka, kung magtatrabaho ka ng Correct. Sunday. So, dapat hindi mo na sinabi na included 3 Sundays. correct. Okay? So, dapat ganun yon. Perfect na yan, ha? Okay. Gusto lang natin ibigay sa inyo the way that things are supposed to be written para hindi lang po kayo ang nakakaintindi. Yes. Naiintindihan din nung may magiging employer ninyo sakali man. That's true. Okay, meron pa dito. Okay. Ito naman, sa peak. Sa P. Okay. Sir. Sir. Di ko alam to. Bakit nag-umpisa siya ng sir? Okay. Okay. Sir. Ibig sabihin nun, sana May greeting siya. dapat nilagay niya doon. Kung sir ito or male employer ang reference niya, dapat Oo. nakalagay doon, male employer. Di ba? Unless greeting yun, ang gawin nyo, to whom it may concern. Yes. Nakalagay doon, male employer with a 10-year-old boy. Okay, so sir with 10-year-old boy. Nakalagay dito, sir, 10-year-old boy now. Wow. No comprendo. Oh, so Amiga. are you looking for a sir na may 10-year-old boy? Yes. Dapat ito, ang description dito, kasi buong pamilya pala ito eh. Okay. So, ang ibig sabihin nito, yung lalaki at yung 10-year-old boy, narito na. Yung kanilang yung asawa, pati yung 7 taong gulang na bata, next year pa. Okay. So, how would you say that? Male employer with 10-year-old son already in Hong Kong with wife and younger child to follow. Yun! Mismo. Okay, galing ah. Buti na lang, hinire ka. Buti na lang. Kung hindi, si Santi siya ngayon. Yan po yung tinatawag naming editing. Okay. Housekeeping and cooking skills is requested. So, kung nire-request siya, kung ayaw mo, okay din lang yun. okay din yun, Oo. di ba? So, hindi siya mandatory. Dapat hindi siya requested. Dapat, housekeeping and cooking skills required. Yun. Mm. Kasi yun yung requirement. Mhm. Okay. Ito, very Filipino to eh. Okay, let's go. Pleasing personality. Depende yun eh. Kasi minsan ako pleasing personality. Kay Kuya Mike, hindi ako pleasing Oh, personality. buti na lang. Diba? Yes. So, yung pleasing personality, It's subjective. masyadong Pinoy yun eh. Yeah. Di ba? At saka may pagka-discriminatory po yun. You do not put those questions. Because when you apply for a job, you are taken in because of your skill set. Yun yun. Diba? Yes. Di ba? So, yun yung doon, di ba? Tapos noon, nilagay po dito, who is under 38 years old. Paano kung yung mga below 38 na nag-apply na, sabihin na natin, pleasing personality pero wala sila ng skill set. Yon mismo. Paano yan? Di ba? So, kinakailangan, dapat, di ba? Dapat specifics. Dapat tapusin niyo po yung sentence. Okay, ito na ngayon. Pleasing personality, tapos who is under 38 years old. Paano kung 23 yan? Hindi na pwede kasi Hindi 24 pwede. na eh. Ikaw you're catching me You're catching me Alert si Kuya Oh, Mike! you think I don't know that? I know the advisory by heart. Evangelista. Very good! See? Sabi ko sa'yo eh. Alam ko yun eh. Protect me. Naging protector yung chicken. Okay. So, ito yung tanong. Ito ngayon yung Okay, tanong dito. let's go. Okay. Yung sweldo. Pakinggan nyo to. Yung sweldo, ang tindi. 10,000 to start with. To start with What? Yun. diba? So, 10,000 to start with. So, Dapat doon, kung 10,000 yung base salary na yun, 10,000 starting salary. Or, ibaliktad natin doon. Starting salary, dot, 10,000. Yun. Hong Kong dollars. Yun. Diba? Diba? Yan. Okay. Tapos nakalagay dito, nagbigay siya ng number. Ang sabi niya, Wami. What's up me? Yes. Wami. Wami! Wami Pere! I don't like Wami. I want Wami.
O, di ba? May Oh. nagtatanong dito, Mm. bakit may pleasing personality? Anong trabaho ba niya? Ano trabaho? Oh. Hindi ko nga alam eh. Kaya nga, yun nga yung sinasabi natin. What do you need that line for? Yeah. Very Philippines yun eh. Yes, totoo. Di ba? Pleasing personality with good moral character GMRC. and standing ovation. Di ba? Ang weird nun eh. Bakit kailangan mo nun? That's true. Hindi mo kailangan muna yun. natin. Let's take a break. Okay, we're gonna take a break. Break muna kami ha. Break muna tayo kami. saglit. Tapos babalikan natin sila. Okay. Okay. Metro Plus, Hong Kong's weather. It will be mainly fine, dry at first. Temperatures will range between 27 and 32 degrees tomorrow. Cloudy periods and a few showers later. There will be light winds. Relative humidity stands at 65%. For the outlook, sunny periods and 1 or 2 showers on the day following Mid-Autumn Festival. Fine, very hot and dry next week. The red fire danger warning is in force. And that's the weather from Metro Plus, your connect. The Greater Bay Area is filled with opportunities. With its modern transport network and policies to facilitate the flow of people, goods and funds, opportunities across the Greater Bay Area are within easy reach of Hong Kong people. Whether you're planning to start a new business, looking for a job or promoting your professional service, it pays to consider the huge Greater Bay Area market. Greater Bay Area Business. Greater opportunities. Para sa inyong kuro-kuro opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100, 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811, 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com, ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. 8:42 sa ating programa. This is the Friday edition of PTS. Kuya Mike, Yes. DJ Jin on the other side. Sabi ka ni Mercy dito required po. Baka secretary ina-applyan. Hardworking, pwede pa? No. Nag-hire sila ng sales lady. Hindi. Actually, you're so used to reading Yung mga- Filipino classified ads. Oo. Pleasing personality, flair tuloy. Flair. Fair complexion. Oo, yung mga ganyan. 'Di ba? Yeah. May height na 5'4" and above. Kung talagang ano 'yun, kailangan 'yun, there is a reason why you're Why? doing that. Oh, But say ang if- pleasing personality kasi subjective 'yan eh. Oh. How do you know the person is ikaw lang 'yun as a person himself or herself? Ikaw yung makakadesisyon nun kung Yeah. pleasing yung personality mo. Kung sa ibang tao, hindi. Oo, Maldita di ba? ka pala. Exactly, di ba? So, una yun. Yung sinasabi bakit sekretarya, kahit na sekretarya po, you're not supposed to be saying that because you will be Can work judged. under pressure. Under pressure. Di ba? Ano yun? Upuan. Hindi, oo, di ba? Diba? Hindi. Dapat, kapag sinabing skill set, once again, yung sinasabi natin, yung alam nyong gawin. Yes. Di ba? Like- Pagiging tubero. Oo. Ano pa ba? Karpintero. Yan. Di ba? Pintor. Meron akong kakilala na ganyan ang ginagawa lagi. Ay, oo. Grabe yung crack ng Grabe likod, di nung ba? ano niya. Oo, grabe yun. Yan. Si Tita ano, Joy. si Tita Joy. If you're looking for a Hardworking. super hardworking, hindi natutulog. Hardworking. Hindi natutulog. Pleasing personality. Wala na yun. Sobrang, Wala na ba? hindi mo na kailangan isama yun kasi alam mo na yun. Basta pleasing na hardworking. talaga siya. Hindi natutulog ho yun. Inclusive yun. Hindi siya natutulog. So, parang kapag nakahiga na siya, nakagano na Yun, siya. nakadilat ho siya. Pag natutulog ho siya, nakadilat ho siya. Oo. Tapos kapag naglalakad, nakagano na. Nakapikit siya. Okay, baliktad pala. Kaya minsan na ano siya, Nadada. nadadapa. Ay, Joy. I love you. Hindi, pero ulitin lang po natin, mali po yung mga ganun eh. Oo. Hindi po pwede ho yun. That's very Filipino. And you don't add that. May nakita na ba kayo? You go to yung Jobs DB, tingnan nyo ho kung just look at the way What things we're are looking written. for. Yes. Diba?
We're looking for someone who can work using these applications, programs, ayan, who is familiar with this and that. Okay. Ito I don't know kung ito ay sinulat ng isang employer. Okay? Or sinulat ng isang kababayan natin or another, basta foreign domestic helper na tinulungan mag-post. Okay. Ito looking for helper age around. Age around. Age around 28 to 39. So, nandun siya. Nasa pagitan po siya noon, di ba? Okay. So, how would you address that? Looking for helper. Ganun lang yun, di ba? Dog lover. Paano kung hindi ka love ng dog? Yun. We were talking about that. What if the dog doesn't love you? Na parang ikaw lang, you love the dog from a distance. Pwede naman yun, di ba? Kasi Yes. dog lover ka pa rin. Correct. Sabi dito, alam mong mali yung writing Yung contract is, instead of CT, it's K. No? Finished contract. Okay. Hindi ko maintindihan ito. 9 to 10. Ano ang 9 to 10? Yun. Oo. Job is only take care. Is only taking care Okay. of 2 pets. medium dogs. Medium-sized dogs. Okay. Pero ang question ko doon, how do you know that it's a medium dog? Yeah. Si Momo is large. And then si Mulan is medium. Medium. Yan. Tapos si Teacup Chihuahua. Sino yun? Kung meron man. Meron teacup chihuahua. Petite. Petite yun. Okay, so take care 2 medium dog. Okay. Cleaning home. Cooking something. Delikado yata yung isa. Cooking something, mahirap Parang to, no? surprise French fries yun. Yun. Only one single sir. One One na nga, One single single. pa. Okay, dalawa na yun. One, tsaka single Ken payong cash food allowance. Ano yung payong? Hindi ba, Umbrella? kaya nga What can payong? Ken payong cash food allowance. Looking good attitude. Hindi mo rin masasabi yun. You cannot say good attitude. Again, subjective. May personality yung tao. Relatively. Pwede niya sabihin na, yes, I have a good attitude for now. For now. But tomorrow, I don't know. Exactly. Oh. Pag sumagot kayo, huwag niyo sasagutin na ganun. Wag naman. Do you have a good attitude? Maybe. Yes, sir. Maybe. I don't know. Can I you know- repeat the question? I know today, but tomorrow I cannot. Oo. Because I cannot read what will happen today. That will happen Tomorrow. No, that will happen tomorrow. That will also happen today. Yes. Wala na. Diba? Next. Si Santi talaga ako dito. Kaya ayoko na nga umalis dito kasi wala akong pag-asa sa labas. Tayo sa labas. Okay. Okay, so nakalagay dito, hardworking. Relative din yun. Relative. How hard is hard? Yes. Okay. Diba? Honest. I mean, Lahat some tayo honest degree, Oh. we are honest. But Yeah. 100% honest? Nah. Wala. Honest and have skill, take care dog. Tapos sabi niya dito, at the end, Hindi ba dapat experience in taking care of dogs? yun. Diba? Tapos nakalagay dito, seriously please. Serious applicants only. Yun! Pag sinabi mong seriously please, release me. Let me go. For I don't love you anymore. Okay. 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 Sabi ni Tita Leds, I doubt Pinayan, Kuya Mike. Well, you'll Well, never we'll never know. know. You'll never know. Oy, ano muna natin to? Mag-break muna tayo dahil si Janine Kuya, Domingo. haba nito. Wait, okay. Mm. Hi, Janine. Sabi niya, good evening, Kuya Mike, DJ Jin. Hello po, Daddy Janrick. I'm so sorry po kasi ngayon lang po ulit ako nakapag-radio. And I just want to say, thank you for giving me money to buy food for my birthday celebration. Yun naman! Galing. Oh, and also sorry po kung hindi po kita kinausap nung tumawag po kayo. Nagkaroon lang po ng onting problem that day. Please don't worry too much. Okay lang po kami dito. And sorry po, busy na din po dahil schooling na ulit. 5 days na po ulit ang pasok Yun. namin. And dami pong schoolworks. And, ito Naging VP siya. vice president po ako agad
nung first day of school. And may mga naging kaibigan rin po ako na bago. And next time ko na po kwento iba. Madami na po ako masyadong nasabi. And again, I miss you and I love you. Thank you po sa pagbasa. Pasensya na po ang haba. Okay lang yan. Binabati rin po natin, sabi ni Jan Clarice Clarice. Domingo. Hello po. Good evening. Pabati po sa kay Daddy Daddy? Jan Rick. Oo. Mag-ingat po kayo palagi. Mahal na mahal ko po Siya. Yun. You can't please everybody. Kaya saliwa na yun. Yun, tama, no? Sabi nga ni DM Georgia, can paying food allowance, Kuya Mike? Can paying? Oo, can paying food allowance. I never daw. understand that paying part. But Can the food paying. allowance, I can. Oo. Okay, so kailangan po mag-ingat po tayo pagsusulat. Okay, pagsusulat. Very, very difficult po yan. So kailangan, pag magsusulat po kayo, please make sure na i-ano nyo po muna. Put it on a piece of paper and write it down. Write it down. And tsaka ngayon, madali na po siya. Kasi there are certain, ano tawag dito? There are certain apps now that can teach you how to do it. That's true. No? Ayun. So, ito. So, kailangan nyo pong mag-ingat sa lalo na sa mga pagpo-post dito. Because you don't know, the thing is, you don't know who the person is asking for your service. Yes. Baka mamaya, bigla hong, di naman sa nag-ano ha, I'm just making this really, sinisigurado ko lang po pag ganito po yung ginagawa ninyo. You also have to be apprehensive. Kailangan magtanong din po kayo before meeting them. You have to be very Discerning discerning about the way they ask questions. Yes. Kung talagang follow your gut feeling, no? Kapag feel nyo there's something off, sibat na kayo, guys. Yes. Kasi may mga incidents po na ginagamit po nila dito. They seek specifically looking at your profiles. Di ba? Yes. Yan lang po yung gusto nating anuhin dito. Okay, Tom, to ha? Kung sino man yung bibigyan natin ng pansin po ito, no? Hi po, may tanong lang po ako. Ito lang po ako. 2011, nag-Hong Kong po ako. 2 months lang po ako dun sa unang amo ko. Terminate ako. Second employer, na-terminate po ako ulit. 3 months lang po ako dun sa amo ko. Hindi na po ako naghanap ng amo ulit. Umuwi na lang po ako sa Pinas ng 2012. Okay. No? Po yun. Pero ngayon, bala ko na naman po sanang umulit. Na pumunta ng mag-Hong Kong. Okay. Pwede ba ho yun? Wala ho kayong magiging problema. You can come back anytime as long as you were not given something of any form that specifies that you're blacklisted. Yes. If you have, as long as you have a valid passport, you're able to get an employer, and with a visa and a contract, then Okay. sure. Meron din dito nagtatanong, kagaya nito, saan po pa pwedeng mag-apply for Foreign Domestic Helper or DH? Ex-abroad po ako, almost 4 years sa Saudi Arabia at sa Hong Kong po sana. Ang balak niya. Okay. When you apply, unless na may kakilala na po kayo dito, who will sort of vouch for you. Ibig sabihin nun, i-direct hire kayo. But you will still have to pass through an agency. Yeah. So, ini-endorso lang kayo doon sa magiging amo nyo. Yeah. So, as far as that is concerned, that's kung may kilala kayo dito. Kung wala ho kayong kakilala dito, you will have to go through the process of applying in the Philippines. Kasi lahat ng mga agency dito have... May connect. Oo, may counterparts po sila sa Pilipinas. And you cannot, hindi nyo po pwedeng I-bypass. lagpasan yun. Yes. Yes, di ba? So sa mga ganung sabi nga ni Lovely dito, I have a lot to say but I don't trust my English. No, it's not about trusting English. It's just trusting the basic way of writing. Kadalasan kasi ang nangyayari dito, ako sa akin, I also studied. I'm not a journalist, no? I wouldn't say I am. But it's a matter of trying to understand what you're writing. Kung kayo hindi nyo naiintindihan yung sulat ninyo, that means what more yung taong magbabasa ng sulat ninyo. Yun. Yun eh.
Yes, Diba? yes. So you have to make that very clear. Kung kayo mismo hindi nyo naiintindihan. So paano pa yung ibang tao? And when you use your identifiers of individuals, please lang po identify it correctly. Stop using the way you write your messages, 'di ba? Where na you? The here na me. Here na me. No. Diba? Where are you? I'm Yes. here already. Yes, 'di ba? Oo. Kasi ang hirap po noon 'di ba? Huwag tayong Yes. I mean, maintindihan ko pa kung dati when your text messages were limited to a number of Correct. characters lang Tinatanggal niyo po yung mga vowels, no? Yung Oo. A, E, I, O, U. Pero dahil nagtitipid po kayo, so naiisip nyo na pwede na siyang basahin na ganun. Kasi ang in-betweens nun are vowels, di ba? Yes. Or kung katulad ng R, U, T, Yes. B, Mm. yan, or, di ba? So, we choose different characters for that. Mhm. Pero now na we're on, nag-advance ng ating phones, you can type it out na siya. You can type it as much as you can. Ang lumalabas lang doon minsan kasi katamaran na ho natin. Yes. No? Katamaran na ho natin na ayaw nating mag-type na. If you don't want to type, you can use the microphone and Exactly. just send the message. Voice message. Exactly, right? Works like magic. Yes, right. So, gusto ko lang pong tanungin sa inyo, sabihin sa inyo, yung mga, hinahanap ko lang po siya ngayon dito ha. Ano yan? So, yung mga pagbati mo muna dyan. Sige. Hi kay Jessica Bulaog, kay Monette Pacheco, hi kay Elizabeth Saldo, kay Lee N. from Kuntong. We have lovely Tita Kat, kay Socorro de la Cruz, who's watching from Aloha's Park, Marini. Ayan, hi kay Liam Georgia, Tita Leds, kay Sen, kay Ellie na tumatawa. Hi kay Tita Emmy. Ayan, si Tita Joy is laughing. Narinig niya tayo. Oo. Oh, tapos si Marites, sabi niya, meron pa yung word, me sad, me happy. Yun, exactly nga, di ba? Oo. Kagaya nun, pag Sad may me. tatawag kayo sa akin, magtatanong kayo, di ba? Ano ba yung mga normally the way you, nakalimutan ko na kung paano, ano yun eh. May tanong lang me. Oo. What is that? True. Alam nyo na pong mali yung way of May tanong delivery lang nyo po nung sentence. Oo. 'Di ba? That's so conyo. May tanong lang po ako. That's it. Yeah. Kay Mike, may tanong ako. Yun, 'di ba? Kagaya nito. This is very simple but you can add a little bit of to make it more sort of fluent. Okay. I'm looking employer. To correct. Looking for an employer. Yes. I'm terminate I was terminated in good reason. with good reasons. Yun, that's it, 'di ba? Simpleng-simple. You add a little bit. Yeah. So, tandaan niyo po, wag ho tayong matakot. Let's not be afraid, 'di ba? Doon na i-correct po kayo, Yes. 'di ba? Kasi pag ganun ho yung nangyayari, it's going to be very difficult kasi nahihiya ho ako eh. Okay, Nagno-nosebleed ho ako pag nagsasalita pa ako ng English eh. That's the thing. Okay, Yeah. na-experience ko to. Pero mamaya na natin kukwento kasi mahaba-haba yun. Okay. Okay. May talong Walang talong. Mm-mm. Walang talong. Iba naman yun. May talong Tita me. Gigi, ah. Looking finished contract lang po. Looking finished contract lang po. Ano ibig sabihin? Anong hinahanap mo? Kung tinagalog mo na lang sana ito, naghahanap ako ng Employer. finished contract lamang. Kasi gusto niya sigurong 'di ba? At dapat may experience. 'Di ba? Sa pag-aalaga ng toddler po, kids. Ay, toddler na nga, Redundant. kids pa eh. O baka may kids pa. Hindi, di sama mo na siya, toddler and others. Kids and others. 'Di ba? Oo, okay. So kung Tagalog na. Tagalog. Kung Englishin mo English na. Do not mix the F's and the P's? Oo. Okay. And do not mix everything. Halo-halo. Oo. At iba pa. We're gonna be back with more. Don't go away because we are coming back with our second hour dito lamang sa ating Friday edition ng PTS. Pinoy tayo! Sanman!
Metro Plus, a service of Metro Broadcast. Now the news with Jeanette Gaius. Italy must quickly cut energy bills for firms and households, even if it means hiking the country's towering public debt. Polls suggest the September 25th ballot will be won by a rightist alliance, but the leader of a new centrist group competing at this month's elections, Carlo Calenda, a former businessman and industry minister, said the race is far from over, and he believed his centrist Action Party could deprive it of victory. Calenda said Mario Draghi's outgoing government should invest 10 billion euros to help major gas-consuming industries and reimburse people part of the increases in gas and electricity costs that have already eroded their budgets. He added the price of energy from renewable sources should also be decoupled from the price of gas. The European Union intensified its mission to shield the population from dramatically increasing energy prices that threaten to plunge millions into cold and poverty over the winter as tensions mount with Russia over the war in Ukraine. The energy ministers of the EU's 27 nations gathered in an emergency meeting and hoped to overcome differing views on proposals to bring natural gas and electricity prices back to affordability. The measures range from windfall levies on oil and gas companies whose profits have risen, along with skyrocketing prices, to setting a price cap on Russian gas. Several ministers underlined that reaching an agreement would not be easy, given each country's energy mixes, supplies, and needs, but they conceded that time is of the essence if the most vulnerable people across Europe are to receive timely assistance. Russia has cut back supplies of natural gas that power factories, generate electricity, and heat homes, driving up energy prices to record highs and fueling inflation that is poised to tip Europe into recession later this year. Britain's new king prepared to meet with the new prime minister and address a nation mourning Queen Elizabeth II. The country began a 10-day mourning period Friday, with bells tolling around Britain and 96 gun salutes planned in London, one for each year of the Queen's long life. People around the globe gathered at British embassies to pay homage to the Queen, who died Thursday in Balmoral Castle in Scotland. King Charles III takes the throne in an era of uncertainty for both his country and the monarchy itself. On his first full day of duties Friday, he is expected to return to London, meet British Prime Minister Liz Truss, appointed just days earlier, and deliver a speech to the nation at a time when many Britons are preoccupied with an energy crisis, the soaring cost of living, the war in Ukraine, and the fallout from Brexit. Hundreds of people arrived through the night to leave flowers outside the gates of Buckingham Palace, the monarch's London home, or simply to pause and reflect. UN Secretary General Antonio Guterres appealed to the world for help for cash-strapped Pakistan after arriving in the country Friday to see the climate-induced devastation from months of deadly record floods. His trip comes less than 2 weeks after Guterres appealed for $160 million in emergency funding to help those affected by the monsoon rains and floods that have caused at least $10 billion in damages and 1,391 deaths. International aid is arriving, including the first plane load of what the U.S. has pledged will be $30 million in assistance. Last week, the UN chief issued a stern warning about the effects of climate change. Syria's international airport in Aleppo is to resume business after the facility was put out of commission by an Israeli missile attack. The ministry said in a statement carried by state media that the damage has been fixed and called on airline companies to resume their flights to the city in northern Syria. Israel launched a missile attack Tuesday night targeting Aleppo's airport for the second time in a week, and all flights were diverted to the capital Damascus. Metro Plus, Hong Kong's weather. It will be mainly fine, dry at first. Temperatures will range between 27 and 32 degrees tomorrow. Cloudy periods and a few showers later. There will be light winds. Relative humidity stands at 65%. For the outlook, sunny periods and 1 or 2 showers on the day following Mid-Autumn Festival. Fine, very hot and dry next week.
The red fire danger warning is in force. And that's the weather from Metro Plus, your connect. The Mid-Autumn Festival is coming. Let's celebrate happily and safely too. The Leisure and Cultural Services Department reminds you to use a container to hold lit candles. Don't burn wax or fly sky lanterns. Never throw glow sticks or other objects recklessly. And before you leave, make sure to tidy up and keep places clean. Balik po tayo sa ating programa. Hello po sa ating mga kasama. Taj Mahal. Si Socorro de la Cruz. Ako si Gigi Boljak. May talong me. Ano yung talong me? May talong me? May talong you? Okay. You give me your talong. And Anong I will talong give yan? you... Hindi. Okay. Let me just go through it. Okay. Sa mga kasama po natin na nakikinig sa atin ngayon, when we want to go through applying for a job. Number one, don't shortchange yourself. Yun. Okay? If you've got the experience, flaunt it. Flex nyo yan. You have to do that. Oo. You know? When you write the resume, preferably when you write the resume, don't exceed A4 page. Yan, yung isang page. Isang yan. page lang siya. Oo. Okay? Unless you are, you are being recruited by an HR. Di ba? An HR company. Like a company. Na iaano nila yon. They will ask you to enumerate everything, your Everything. experience, what you've gone through. PhD nyo, yung Lahat, masters no? nyo. Okay, so yung isasama nila certificates yon. nyo. But when we talk about not shortchanging yourself, if you have the ability to cook, and then you have the ability to, or you had the ability to actually go for schooling, Yeah. no, sa mga samot-saring mga ano nyo po, put it there. Yeah. Put it as your experience. Cooking. Western cuisine. Correct. Anong klaseng Western So, cuisine bigay kayo yan? ng example, di ba? Eastern cuisine. Correct. Ganyan. Okay, so kinakailangan magbigay po kayo ng sample. So don't shortchange yourself. Now, when you're writing an ad for yourself, don't oversell naman yourself. Oo. Okay? Medyo pa-tease naman kayo. Right. The reason why sinasabi kong don't oversell yourself, because when you oversell yourself, if a person already sees so many of that experience and they don't know you, hindi ka nila kilala, di ba? Yabang. Ang lalabas nun, well, that's one thing na lalabas. That's one. One. Second, if it was the employer, sabihin ng employer, mas marami pang alam sa akin to. Then she's overqualified. Yun. Pero kung naghahanap kayo ng trabaho nun, then you got one guy out of the picture na. Yeah. Kasi ang tingin nila sa'yo, sobra yung experience mo, we don't need that much. Ayun. Right? Lalo na, ang lalabas nun, kung iba-iba sila, sabihin nila, yung expectations ito masyadong mataas. Oo. So, ang lalabas Baka nun, mamaya expectations din nila. Masyado mataas. yes, di ba? So, So, kailangan, you have to put into your mind na pag ganun yung sitwasyon, wag nyo naman i-oversell yung Sobrahan. sarili nyo. Di ba? Oo, wag nyo So, yung sinasabi ngayon natin, kasi ang kailangan natin gawin doon, when you're selling something like that, no? Ang pinaka-importante doon Kiss. is call for action. Oo. Ibig sabihin nun, gusto nyo silang tumawag sa inyo. Oo. Or they wanna get your action and then send you a message. We are interested in meeting up. Sasabihin ng employer, di ba? Would you be available at this time? This day, this time. yan. So ngayon, pag nakaupo ka na doon, that's when you open up and Oo. sell yourself. Maglimpokan, magluto ng Yes. ganyan, Di ba? ganyan. So mas magandang opportunity yun para sa iyo kasi that means meron ka na ngayong kumbaga, meron ka ng close conversation and Interview. Oo. So that's a chance for you to actually connect also with your would-be employer. Diba? Correct. A chance for the both of you to converse. correct. So kailangan yun, kailangan sinasabi ko nga di ba? Kasi may kailangan kayong call for action. Minsan pag nasosobrahan, pag nag-advertise kayo at nakikita nyo na lahat ng information dun sa advertisement, hindi ka natatawag. Oo. Okay. Ay, alam ko na yan eh. Alam ko na eh. Naku, hindi ko wala hindi ko na type. wala na yung sense of curiosity Yun. and mystery. Exactly. Diba? Diba? So, kailangan pag nag-aano po kayo, when you're delivering a message to someone,
Kailangan short but sweet. Ganun lang yan, di ba? Right? Parang ang pwede nyo sabihin, hi, I'm looking for a new employer, Yes. finished contract. I have finished contract. I have experience with 2 families, Yes. both of which were 4 years each, di ba? Yes. Willing to, sasabihin na natin, i-identify mo with a local and a And a foreign. foreigner. Wag Or mong- foreign family. Yes. Ganun na, di ba? Yeah. So, dalawa na siya. For interested parties, you can call me Yes. for an interview. Yun. Here is my number. Yun, di ba? That's it. So, pag ganun ang lumalabas, nai-entice ngayon yung Na-intriga sila. ano to di ba? Okay, experience nyo dun sa, Yan. sa local, tapos Diba? sa foreign. And then, syempre, pagpasok mo na, ini-interview ka na, di ba? Here's When my you're being resume. you being interviewed, kasi may mga iba, di ba? Sometimes, there's 2 ways of getting interviews. One is through your agency, Yes. and one is from doon sa mga pinost mo, di ba? Oo. So, lalapitan ka ba ng mga pinost mo na yon, di ba? Yun, So, kung lalapitan ka ng pinost mo na yun, then you meet to us doon sa certain area, make sure lang, ito yung gusto ko mas maganda po ito di ba? This is also for your safety. For your safety. Okay? For your safety. Tandaan nyo, babae po kayo. Yes. Okay? Regardless of ano man yun na age, or di ba? Sabi nga whatever natin you've sa been Pilipinas, through. if it's a way of trying to identify our personalities, age or beauty, it doesn't matter. Yes. What most is important is the first time you meet, if it's direct, meet in a public place. Yes. And if possible, kung meron kayong kasama, yung kasama nyo is somewhere nearby. Correct. Na pwede nyong matawagan agad. If in case something lang happens something na hindi is ka off. nais-nais. Oo. Okay? So, ganun po yun, ha? Yes. Please meet in a public place. Umpisa yun. Oh. Why are you saying that? Well, sa akin, it's playing safe really at any given Plus, point. it's neutral territory. Correct. 'Di ba? So there's no untoward incident that may occur during that time. Yes. Okay. So doon din siguro madadala doon kung iisa lang siya, kung sasabihin niya may pamilya siya. So you have to be very careful also kung mag-isa lang siya at lalaki siya. Right? So ito po yung kailangan niyo pong pag-isipan. Yes. Especially at this time and age na may mga iba dyan talaga, iba ang pakay. Yes. No? Maraming bagay. Yeah. So, Very untrustworthy. Correct. So you have to na go through that. nilalang. Yun ang pinaka-importante, na neutral place. If by any chance, medyo nagustuhan mo niya na, okay na kayo. Yeah. Diba? Okay na kayo dun sa ano na yun. Okay. Siya na. Di pa. Ayun, hindi pa. Never commit yet. Ayun. Kasi yun yung nagiging problema ng mga kababayan Na parang natin. once na yun na agad. Oo. Okay. Tapos nun, medyo nag-switch. may nag-switch lang, nag-trigger. Ayaw niya na. Magulat ka na. Oo. Diba? Suggestion ko po sa inyo, is it okay? Ito, pagkasama nyo na yung employer nyo o yung prospective. Prospect. Okay. Ang sasabihin niya lang, so, what do you think? Kunyari si DJ Jin yung employer, Okay. sandali lang medyo hindi nyo pa sasabihin sa employer nyo, sandali lang medyo Hindi. Okay. okay. So, sasabihin ngayon sa employer, so what do you think? Di ba? Sasabihin nyo lang sa employer nyo without offending them and without giving them any sort of inclination or feeling na sila na o hindi sila. Di ba? Sabihin mo lang sa kanila straightforward. Ma'am, if it's okay with you, I am still actually scheduled to meet 2 more. Right? And at this point in time, it will be tomorrow and the day after tomorrow. If it's possible that right after the last interview, I will give you my answer. I will give you my answer. Ayun. Diba? Hindi sa nagpapakipot Para kayo. siyang, para siyang, The Bachelor. Parang ganun. Kasi you have to date all of them to get to know all of them. Correct. Ah, Diba? okay. So, para at least alam mo na yung trait. Yeah. Nagiging problema po ito. This is big. Hindi sa ano po kayo, no? Hindi po sa
nagpapakipot po kayo. No. And it's because of your, so yun mo na, yung inyong experience, no? It's more of weighing your options. It's not, well, that's one, weighing your options. Number two is there are you can't feel right away your gut in one person. Yeah. Hindi eh. Di ba? That's true. Kinakailangan you have another option. Yes. Ilalagay nyo po yung sarili nyo doon sa gitna nun. Right? So, then after you write your pros and cons. Correct. Bakit ko siguro gusto dito? Bakit hindi pwede? And then you go to the next. Correct. This actually applies more if you came from a good employer. Unfortunately, that left. Yeah. Because there is a tendency na nagko-compare po kayo eh. That's true. Right? And then That's dito po nagiging problema yan. Oo. Pag nag-oo na kayo, and then suddenly somebody offered you a different thing, di ba? Yeah. Different, may nag-offer sa'yo na, ito pala, mas maganda ito. Nakapirma ka na. Ala na. Di ba? Sayang. So ngayon, may mga kababayan tayo na nangyayari po yun. Biglang lalapit sa atin at sasabihin sa atin, Sir, paano yun? Nakapirma na ako doon. Iniipit ako. Hindi ho ka kayo naipit. iniipit. Ang question lang doon, you did not give yourself time to think. And maghanap ng ibang options. Yun. Sayang. Di ba? So ganun sitwasyon, nagsisisi ka ngayon. So, exactly. So ngayon, ang mangyayari sa iyo ngayon is that with that particular situation, nanghihinayang ka ngayon. Bakit Sayang. ngayon ka lang? Yun. Di ba? So sa mga ganun sitwasyon, ikaw ang kawawa dyan. Mapapakanta talaga Oh, kayo. naku talaga. Si Lovely may kwento. Way back 2019. Online ko din nakilala amo ko. Sa SB daw sila nag-interview. Kasama auntie ko. Pati siya in-interview ng lolo at lola. Tapos, pirma agad ng kontrata. Kinahapunan, nagreklamo lang auntie ko, sobrang pait daw ng kape sa Starbucks. Thankful po talaga ako noon kasi nag-break contract daw siya. See? So, tandaan nyo po, you have the option. Yeah. Take advantage of the option. Because you have 2 weeks naman. Oo. Di ba? Parang nag-a-apply yan eh. Di ba? Kami, ganun din eh, di ba? Yeah. I mean, if our experience is not called for, anong gagawin namin? Parang dito, like nung in-interview ako, it was in neutral territory. It was outside here. Hindi agad ako pumasok dito. Ayun. Because you want to, number one, gusto nyo rin po silang kilatisin. Kasi remember, in an atmosphere of it's neutral, you will know the person right away. Yes. Kasi if they're comfortable or not. yung kanilang personality sa loob ng bahay is totally different from the personality na nasa labas sila. Oh, like, ito pansinin nyo Sabihin na natin. Pag ako, nandito ako sa studio kasama si Chief, ang gulo-gulo ko. Pero kapag in-invite niya akong magkain doon sa kanila, I'm very prim and proper kasi bahay niya yun. 'Di ba? Tapos, so, that's his territory, neutral territory. So, pag nasa bahay naman ako, it's also a different. personality. Diba? So, kailangan ganun kilatisin niyo po sila in that order. Di ba? The way they treat their kids, kung dadalhin nila yung publicly Oo. and the way they treat their kids pag nasa bahay na. So, kinakailangan basihan niyo po yun. Now, it is not also a must. Yeah. Nakasasabihin nila, would you like to visit our place? O, sabihin mo, okay. Again, that will only be if kung ganun ang mangyari, you also have to play it safe. Kailangan meron po kayong pangalawang tao na kaalam kung nasaan po kayo. Yun, oo. Importante po yun. Yes. No? I'm just, hindi sa sinasabi ko na may mangyayari po sa inyo. But it is better safe than sorry. Sabi ni Joy Sam, ganyan po yung sinabi ko sa dati kong amo. Hanggang sa sinabi nila sa agency na daw na ako daw ang gusto nila at dinagdagan pa nilang salary ko. 2012 po yata yun, if I'm not mistaken. Diba? So sa mga ganung sitwasyon, kailangan po yun. Now, yung sa mga agency. Okay, ito ngayon. Napapansin ko sa mga agency, ang lumalabas, they hook you right away. Yikes. Diba? Paano sinasabi nila? They sign you into a pool of people na pwede nilang
kumbaga ipakilala sa mga employers. Okay. Okay? You look at this. Ang mga Hong Kong people, very mautak talaga yan sila, di ba? So ang gagawin nila, they will treat you as like any object. So parang flat siya. Di ba? Parang siyang flat. Kung ikaw yung naghahanap ng flat, ikaw yung pupunta dun sa mga flat. Titingnan mo kung ano yung itsura nito. Flat A, flat B, flat C. Di ba? They will distribute you as much as they can possibly can. Then may mga may mga exceptions yun, di ba? Kailangan ganito, ganyan, ganyan. Gusto ko yung flat B, pero tanungin mo sa employer, sa may-ari, kung pwede kong ganito yung dagdag. Di ba? So may kanya-kanyang request yan. The same thing as with the Employer. sa agency. Same thing po yun. Sa agency naman, kung let's say, pinamit kayo and you meet in the agency, it is your decision of signing with the employer or not. So, hindi ho kayo pwedeng pilitin ng ahensya regarding doon sa status ninyo doon sa employer niyo. Kunin mo na yan. Oo, hindi pa pwede yun. Choice nyo po yun. Choice nyo yun. Tandaan nyo po yun. Because you don't want to regret at the end. Hindi nyo napapansin, may mga agency na pag na-release ka na at yun ang naging employer mo at nagkabulilyaso, saan ho kayo ngayon pupulutin? Sasabihin ng agency, hindi, pagtsagaan mo na lang yan. Oo. Hanggang sa tumawag kayo kay Kuya Mike, tapos mapunta kayo sa COA, kayo sa ATM. Sunod-sunod na yun. Pagtsagaan mo na lang yan. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Di ba? Hindi na. O, 3 buwan na, hindi, 3 buwan, 1 buwan ka pa lang naman dyan eh. Di ba yung mga ganon? Yeah. So, kinakailangan, i-exercise nyo po yung options ninyo. Yun. Hindi lang puro oo lang lagi. Kasi at the end of the day, sa pagiging desperado ninyo maghanap ng tamang amo sa inyo, at tatanggapin lang nyo kung sino yung humarap sa inyo dyan, at the end of the day, pagkakamali yun. That's wrong. Pagkakamali ho yun. Tapos sa huli ang pagsisisi. Si Dory. Sabi ni Dory, ganyan yung ginawa ko kapag naghanap ako ng new amo. May mga options. Of course, gusto rin natin na makahanap ng family na comfortable tayo kasi makakasama natin sila ng 2 years. Mas gusto ko na interviewin ako mismo sa bahay nila if couple sila na imi-meet ko. Yeah. See. Well, sa akin, option ko yun eh. If yung nagustuhan ko na sila, then I'll meet them. Oo. I'll bring you to the Kasi may mga para makita. Tsaka may mga second interview ho yan eh. Hindi diba? lang first, Even kung nag-a-apply po kayo dito. That's true. Hindi naman po one interview, one go eh. Hindi. One interview, second interview. Correct. And then after pa nung meron pang, ano yung tawag dun? Which one? Hindi trial yun eh. Yung parang 3 months na Probation. Just to see if if you really do fit the job description. Correct. Well, unfortunately, that doesn't go with the situation ng mga foreign domestic helpers, di ba? Pag pumirma na ho kayo doon, ratsada na yan. Yeah, all the way till na hopefully 2 years at wala nang break. No? Yeah. Pero para sa akin, ito yung sinasabi ko na magiging pre-pedos natin. Na you have to make sure na may options din po kayo. Yeah. Hindi nangangahulugan na, ay hindi pa pwede kasi nagmamadali na ako eh. Alam niyo po, ito pag nag-break po kayo, if you terminate your contract, either way, they terminate or you terminate, you have 14 days to stay here. Ano yun di ba? 2-week rule yun. And within that 2 weeks, wag na ho kayong maglamierda kung saan-saan pa. Concentrate on what is most important. To look for a new employer. Kasi ang lumalabas sa inyo, kadalasan bato-bato sa langit, tama mong magagalit, nangyayari sa inyo, naghahanap kayo ng employer, pero kung saan-saan kayo pumupunta na kasama ng kaibigan ninyo. Wag ho ganun. Di ba? Yung, kumbaga, yung layaw ninyo can happen. Pwede nyong balikan yon after you have formally signed a new contract. Di ba? Yun po ang pinaka-importante. Huwag nyong bigyan yung sarili nyo na, naku, 2 araw na lang, di pa ako nakakapaghanap ng employer. Ayan. Kaninong kasalanan yun? Di ba? So, kung susundin nyo po itong mark na to, that you have, let's say, 3 or 4 na pwede nyo pagpilian, I will tell you this, in less than 3 days, you will be able to sign. So, yung buong 14 days nyo, the rest of that, lamierda na ho kayo. Ganun ho yun. Trabaho muna. Di ba? Wag yung
banat ho kayo ng banat, di ba? Tapos nun, labas tayo dito, party muna tayo. Hindi, ano ko naman to di ba? Ano tawag dito? This is, karapatan ko naman to di ba? Para naman makapag-unwind ako. Hindi ka pa nga nakakapaghanap ng trabaho. Oo. Unwind agad. Unwind ka agad. Oo. Di ba? Advance kayo mag-isip. Sobra. Grabe. Sige, mga babasahin natin dyan. Sabi ni Ada, pwede din tayong magpunta around sa address ng amo at mag-abang ng Pilipina. Magtanong kung okay ba yung amo na yun. Mukhang Pwede ano din to, yun. parang investigador. Sabi ni Tita Edna de Vera, yes, true po kayo dyan, Kuya Mike, DJ Jin. Yung amo ko, sinamahan niya ako sa friend niya for interview that day. Tanggap ako, gusto niya agad, magpapirma na kami. Pero binigyan ko siya ng 2 weeks for trial para timbangin kung kung Instinct ko. Yung So yung instinct niya. ano niya, yung kanyang kutob. Si Tessie, sabi niya, totoo experience ko ngayon sa naging amo ko. Ganda usapan namin sa agency. Kaya nag-sign kami. Then after nag-usap ulit ang naging amo ko at agency, na iba na yung usapan pala. Nakipag-deal ulit ng agency nang di ko alam. Yun. You better be careful sa mga With ganong your sitwasyon. agencies also. Kasi minsan, tandaan nyo po, ang mas malaking binabayaran nagbabayad doon sa agency ang amo. Ng amo. Hindi kayo. Oo. Supposedly kayo, binabayaran nyo 10% lang. Yes. Diba? Saan pa ba? Yun. So far, sabi nga ni Choi Sam, sabi niya dito, so far so good po kasi yung pa rin po ang agency ko hanggang ngayon. And thank God, okay po ang mga amo ko. Ayun. Ayun pala di ba? So, option is the key. Yes. Huwag niyong hayaan yung sila lagi ang masusunod. Oo. At the end of the day, di ba, sila rin talaga ang masusunod. But at least you find the right Employer. partner Oo. ninyo. Di ba? An employer-employee relationship. Mahirap po yung yun sa sitwasyon na hindi kayo nagkakaintindihan. Tapos nag-aaway lang Ito, kayo. kagaya nun, di ba, sinasabi nga na yung may side deal pala yung employer at saka yung agency. Pahirap yun. Paano mo nyo hahabulin yun? True. Tapos sasabihin nila, hindi, alam mo naman ito, di ba? Mm-mm. Ay, wala na. Sinubo na sa iyo yun. That's true. Sabi ni Vilma, Sabi ni yes po, ako din, finish contracts ngayon, November, Kuya Mike. Hanap na po ako ng bago. Sabi ng agency, masyado kang maaga. Which is really true because November pa yan eh. So mga, probably November. Hindi, October. October. Especially kung end of contract ka. Sa end of contract kasi walang limitation. Yeah. But let me forewarn everyone ha. Because someone just called me from the Philippines. Oo. An example dito sa situation na to. Okay sila ng amo niya. May nalalabi pa siyang kontrata until February. Okay. But she's decided to at February. 2023. Okay. So alam ng amo niya na she's really planning to go home for good. Okay? But yung technically hindi pinutol nung amo niya yung kanyang kontrata. So in fact, kung tutuusin, siya ay employed pa siya. Right? The only thing that she has to do is to come back. Yeah. 'Di ba? Yun yung yung setting. So, ready na siya na mag for good. Tumawag siya sa akin kaninang umaga. Okay. Okay, sabi niya, "Kuya Mike, paano ito? Kasi yung aking kontrata is until February pa. Okay. Pero pinababalik ho ako ng amo ko. Dahil yung dapat na i-hire nila, hindi po pinayagan ng immigration na mag-process dito. So nag-uumpisa na po tayo, bumabalik na ang immigration sa dating gawi. Okay. So dito sa nangyaring ito, itong kapabayan natin na supposedly na magiging bagong domestic helper ng pamilyang ito had to go home. At doon niya aantayin ngayon yung kanyang visa. Okay. So ito ngayon, sabi ng amo, uy, bumalik ka na lang muna. So nagtanong siya sa akin, pwede ba ho yun? Yes, sabi ko, pwede yun. Because hindi pa for as long as na hindi nag-submit ng Termination letter. ang inyong On amo both sides, oo. sa immigration. Na sinabi na, wala na siya sa Oo, akin. o nag-file na sila ng 1 month's notice sa immigration. Oo.
Okay. Kung wala ho yun, then Technically, you're still employed. Oo. Pwede ba ho yun? Dalawa? Yes, pwede ho yun. As long as na-sign din niya yung kontrata ng isa. Yes, and they have the approved. financial capabilities To hire to too. hire. Oh. As long as yung kanilang sweldo is beyond the minimum of 180,000 per year, no, to hire one domestic helper. So kung ikaw yun, nalagay ho kayo dun sa sitwasyon na yun, then you can hire two. And then eventually let go one. Di ba? Ganun lang yun eh. Yeah. Di ba? So ang gagawin niya, babalik ho siya dito. I already sent her the requirements of how to come back kasi hindi siya nakakuha ng OEC eh. Kasi ang idea niya, hindi siya babalik. Yeah. So kinakailangan po, again, pag-isipan nyo ng mabuti kasi nagpapauwi na po ang immigration. Hindi na nga, kaya may mga nagtatanong sa akin, dami po noon, sasabihin niya, Sir, sa palagay mo kung mag-terminate po ako dito sa aking amo ngayon, pwede kaya ako mag-process dito? Sabi ko, I cannot answer that question because the only person who can answer that question is the immigration. Actually, hindi lang ngayon kasi remember we had friends na grupo sila. They passed their papers to the immigration. Pero lahat sila sinabi, no. Yes. Umuwi muna kayo, di ba? Umuwi na muna kayo. That was already one of the first batches of people na kailangan umuwi at bumalik. Correct. And this was during pandemic. I think they were trying to talaga. Correct. To slowly go back in their regular programming. Oo. So ngayon, unti-unti na siyang bumabalik. So, alalahanin niyo po yun. Okay, we're gonna be back with more sa pagbabalik po ng Final 30 ng ating Friday edition. Metro Plus, Hong Kong's weather. It will be mainly fine, dry at first. Temperatures will range between 27 and 32 degrees tomorrow. Cloudy periods and a few showers later. There will be light winds. Relative humidity stands at 65%. For the outlook, sunny periods and 1 or 2 showers on the day following Mid-Autumn Festival. Fine, very hot and dry next week. The red fire danger warning is in force. And that's the weather from Metro Plus, your connect. The more people get vaccinated, the stronger we can fight the epidemic. Under the vaccine pass, persons without medical or other exemptions and age 12 or above must be vaccinated to enter food premises, scheduled premises, government leisure and cultural venues and more. Jab records can be saved in the Leave Home Safe app for easy use, or shown in the IM Smart and eHealth apps, or kept on hard copy to show or scan the QR code of your record as required. With the protection of vaccines, we will resume normal life soon. Para sa inyong kuro-kuro opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100, 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811, 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com, ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. We're back sa ating programa 33 after 9, DJ Jen. Yes, ito. Basahin natin mga comments natin sa Facebook. Facebook.com/PinoyTayoSanman. And shout out sa mga kasama natin sa YouTube. Metro Plus 1044 kay Feli de Guzman, Anna Marie Gonal, Lani Bon, Emma Mayuga, Susana Gander, Salibeth Reyes. Okay. So si Tita Babes, sabi na dito sa Facebook, experience ko nung araw. Pumunta ako sa mga respected agency kasi may mga sulatan nangyayari sa ibang agency. What does that mean, sulatan? Let's ask Tita Babes. Tita Babes, can you... was mean. Okay. Si Lovely, ito sabi niya, nawala. Ito. Pinay yung asawa ng amo ko. Dati, nagalit nung nag-break ako ng contract. Sabi niya, i-book agad ako ng flight kinaumagahan. Nangyari, di ko yun sinakyan. Naghanap ako ng amo at ako na rin ang nag-book ng sarili kong ticket. Kakaiba kung Pinay ang magiging amo. Di lahat pero grabe. Ayoko nang magkaamo ng Pinay. May CCTV ang bahay, tas sisigaw pag di ka nakita sa CP. Grabe naman yun, Lovely. Wow, kakaiba. But I don't think
mahirap naman i-generalize because of an experience, pero I understand. Wag lang nating i-generalize na lahat ng Pinay na amo ganyan ka-grabs. Diba? Okay, sino ba? Si Dory. Sabi, minsan ikaw ang aabangan ng mga kapwa Pinay na tatanungin kung ano-anong interview ng amo, lalo kung kilala nila yung dating katulong. Totoo yun. Okay. Si Beth. Si Beth, yung tanong niya is about COVID. Okay. Sabi niya, Kuya Mike, ask ko lang kasi pinsan ko nag-positive. Wala daw akong makukuha sa OWA pag wala pong Question dyan, doctor Pinay, cert. ikaw yung pinsan mo ba? Bakit biglang lumabas dun sa second? Wala ba daw po makukuha Oo. sa OWA pag walang doctor certificate? Hindi na siya At may nadala. text siya sakaling. Hindi na siya nadala sa doktor, pero may mga gamot siya galing sa doktor sa Pag-quarantine niya. sa quarantine niya. Sa Penny's Bay at mag-text siya galing sa community testing. Siya po ay positive. Okay. Medyo magulo yun Okay, let me just explain it to you. Okay. Number one, it is not clear. Oo. Let me make this, I'm emphasizing this. Okay. It is not clear that OWA continues to give Yung ayuda doon sa mga tinamaan ng COVID. Yes. I do not have any confirmation regarding that matter. If you do, then good for you. Okay? But kung ito'y sabi-sabi lamang, instead of you having to concentrate in getting the ayuda, bakit hindi muna kayo magpagaling? Yes. Okay? Oo, Let me pagaling just make muna that kayo, clear. Pagaling muna ho kayo. Kasi yung ayuda, wala rin ho magagawa yung ayuda kung hindi pa kayo magaling. Oo. Di ba? Okay? So you think about yourself first before the money. Don't focus on the money. Oo. Focus on Your health. your health muna. That's the first thing. That's first The thing. second thing is, when you exit Penny's Bay, there is what we call a release form Oo. that specifies whether you are Clear. COVID Free. or you are just tinatawag nating preliminary positive, or you have never caught COVID. Oo. That Maybe is a you're, certificate na binibigay po sa inyo bago kayo muli sumakay sa bus na either that bus takes you, dadalhin lang po kayo sa exit And then, kung may magsusundo po sa inyo, cabs or you want to take your own transport, that's a different story. But I can only say that there is a release form coming from the people who run Penny's Bay or any quarantine facility. Okay? Okay. So, yun lang. Yun lang po. Sabi ni Tita Nids, the door? Sabi niya, nasa na yun? Ayun, dapat po, sa interview, ay magtanong po kayo sa prospect employer nyo ng gusto nyong malaman. Hindi po yung yes lang ng yes. Kasi madami akong kakilala na after ng interview, saka nagtanong ng friends, magkano kaya yung susweldo, no? Saan kaya sila? Ilan Yes. kaya yung mga bata? Yun nga yung question ko because you're so focused on trying to look for the job. Alam natin yun. Darating. But there are minor or there are certain details na kailangan ng kasagutan. The same thing that I always tell you pag pumupunta kayo ng doktor. Write your questions down before you go into the doctor's office. Especially if, like, kunyari, meron kayong mga regular checkups. Tapos, kunyari, meron na kayong nararamdaman. Sulat nyo kung ano yung nararamdaman nyo on certain date, ganyan. And then, pagdating nyo sa doctor, sabihin nyo, oh, by the way, doc, I felt this during this, and then it's recurring, or maybe just this one time, para malaman nila if they need to give you more testing, if they need to change your, yung gamot. Diba? Minsan, iinumin. Di naman hiyang, tapos hindi nyo iinumin. You're stopping it na, no? Oo. Kayo yung nagde-decide para sa inyong sarili. Hindi naman kayo doktor. Exactly. Ito ngayon, when you go into a private doctor, no, the first thing that you have to do is to write down yung inyong simptomas. Saan masakit, Oo. kailan nag-umpisa yung sakit, and so on and so forth.
It's the same principle as when you find an employer. Ganon din po siya. And pag hindi po kayo satisfied, ask the question again. Wala namang masakit dun di ba? They took time to find someone. Di ba? So, they are there to exhaust every effort to find the right person as well. Kayo naman, you took time to sit down there almost the whole day to find the right employer too. Di ba? So ngayon, sasabihin mo, Kuya Mike, paano yun? Hindi ko pa naman sila nakakausap. How do I ask the question? Regarding employment, there are general questions. Di ba? Gaano kalaki po yung bahay ninyo? Do I have my own room? Yes. Or would it be shared? Yun yung mga questions na yun. How old are the kids? Exactly, di ba? Kasi pag nasasagot nila po yun ng tama, right? Then it gives you a clear picture. Ito ba yung kukunin ko o ito yung nakausap ko kanina or nakausap ko last week? You have that option. Kasi minsan meron tayo yung mga, naririnig ko kasi sa mga kwento or minsan kapag tumatawag kayo, naririnig ko siya, bigla kayong magreklamo na, paano kasi ang dami pong pinapagawa sa akin? Yun yung tanong in the interview. What are my duties? Yes. So, dun yung tatanungin niya, is it only for the kids? Am I only for cleaning? Am I only for cooking? Or are you for all of that? Diba? Ito yung sinasabi nga ng DJ Jin, di ba? The complaints just compound. Oo. At alam nyo, let us also put into our mindset na hindi lahat ng bagay mali ang ginagawa ng employer nyo. Look at yourself too. Kung doon sa pinagagawa nila, baka may kamalian din po kayo. Kasi alam nyo po, majority na napapansin ko na humingi sa amin ng tulong. Complain. Lahat ho yun. Mali si ganito. Masyado siyang perfectionist. That's subjective. Ikaw yung nagde-decide para sa kanya. Paano kung mali talaga yung nagawa ninyo? Kaya kinakailangan change your mindset. Change your mindset. Kung nagkakaroon kayo ng problema, have the time to write things down. Ang problema sa atin kasi, sa katamaran na natin, kung ayaw nyong isulat, pwede nyo namang ilagay sa notes. Sa inyong telepono. Kung may time naman kayong mag-rant sa Facebook, edi rant nyo na lang sa notes. Ang problema sa inyo, inuuna nyo po lahat doon sa Facebook. Akala nyo may tutulong sa inyo. Ang gagawin lang ho noon, sisiraan pa lalo yung employer nyo. Yun lang yun. That doesn't help. Hindi rin hindi nakakatulong po kasi yun. Kasi negative na yung iniisip nyo. So, tapos negative pa yung sinakyan dadagdag. pa. So, hindi na nag-change yung perspective nyo. Yes! Exactly, di ba? Sinakyan ka pa noong tao na, di, gawin mo, terminate mo. And then, when you go down, nag-terminate ka, are they gonna give you an employer? Nako. Looking for employer. Pero wala na sila doon sa comment section mo. Ay, may kakilala ko. Wala. Diba? Yan. Ayun, sabi ni Tita Baby, nagustuhan ng employer ko sa akin. Sabi niya, I can express myself really well. Tsaka dahil sa sweet and sour. Time out. Bakit parang nadagdagan niya? Hindi, yung sweet and sour, yun yung pagkain na niluto niya. Namimiss kasi ng amo niya yun eh. Kaya yung chicken, tapos yung sweet yun and sour. Mismo. Yung sabi ni Tita Kato, self-evaluation din po kung bakit. Oo nga naman. There you go. Si Miss Langawin, sabi niya dito, ingat sa mga ibang agency kasi nakikipag-deal po sila sa amo without knowing dahil habol nila, babayaran sila ng amo. Kahit until now, sama ng loob ko sa agency na yon. Alam niyo po, the hardest part of it all is not knowing kung anong bagay na pinag-usapan ng employer nyo at saka nung agency. Tandaan niyo po yun. You have the right to be represented by the agency. But to know what representation are they giving you. Ibig sabihin nun, kinakailangan with your consent. At i-imply nyo po yun. I-imply nyo po yun. Di ba? Hindi pa pwede na pinirmahan kayo. Nakapirma ka na eh. Hindi pa pwede yun. Hindi pwede. No? Sabi nga natin, di ba, you can even back out
'Di ba? Pwede ka pang mag-back out sa kung nakapirma ka na, pwede ho mag-back out. Pwede ho. Pwede naman. 'Di ba? Pwede ho 'yun. Oo. But you also have to give a good reason Why ka bakit ka magba-back nagba-back out. Oo. Kasi once na nag-commit ka, Correct. nag-commit ka. Sabi nga dito ni Tita Ada, ano sabi niya? Marami po pong kasing kasambahay. Kaya wala reklamo amo ko. 24 years na siya dito. Before you complain, follow first. Kaya walang reklamo amo ko, 24 years na ako dito. Anyway, yan po yung ating mga information na ibinabahagi po sa inyo. And make sure, I hope nakakuha po kayo ng mga tips dito, no? Tips and ways of trying to make life easier for you. And one of the ways to make life easier for you is Prime Pay. Totoo yan. Prime Pay, tandaan nyo po ito, walang obligasyon. Hindi po kayo diba? kinakailangan may utang sa kanila. Hindi po kinakailangan na Member kayo. Hindi rin po kayo kinakailangan na may credit card po kayo sa kanila. Totoo. Ang importante dito ay makuha nyo po yung convenient way Of paying, of transferring, yes, of remitting. And remitting. Okay? So, huwag nyo kalilimutan yan. Of course, send money to the Philippines with our amazing rates ng Prime Pay. Sa remittance po nila. Transfer money to your friends. So, P to P. So, As long person as to paras person. kayong merong Prime, Prime Pay, And yes. dapat, meron din kayong credit. Correct. So, dito naman, sinasabi nila, repay loans and credit card bills online. That's if you are a member and you if you loan have from a them. loan. So, importante po yan. That's very, very important. So, huwag niyo kalilimutan, Prime Pay, apply now at any of their 11 branches. Go through their app na Prime Gems, available Buy on the Prime App Store Credit. and Google Play. It's free. Download now, or you can go to their website ng Prime Credit, no? Yes. And of course, walang obligasyon po ito. Make sure lang na meron pong pera sa loob, di ba? Oo, para makapag-transfer kayo. Correct. Para makapag-shopping kayo. Correct. At para ma-avail nyo rin po yung convenience ng Prime In your Pay. fingertips. Correct. Abangan nyo! So, huwag nyo kalilimutan, we will be giving out credits para kayo'y makapag-remit Makapag-shopping. sa inyong mga kaibigan. Yes. Yan. Sabi ni Needs the Door, ako po kasi nakaranas po ako ng termination. Bali, dalawa at pag sa labas ang interview ay tinatanong ko sa kanila ilan katulong na sila na pinagdaanan. 'Di ba? Anong oras start ng work at ang oras ang tulog at gising. At kung ano po ang mga gagawin. Ngayon po sa Indian po ang family ko, pero bago ako pumirma, tinanong ko sila kung gaano kadalas mag-party. Well, Gaano kadalas ang minsan. Di ko alam. namalayan. Natapos plantsahin ko sa pakikinig sa inyo. At may mga natutunan pa ako. Salamat Kuya Mike, DJ Jin. Walang anuman. Nandito po kami to kumbaga pagaanin po. Utang is life, sabi ni DJ Bolja. Pero yung Prime Pay naman kasi hindi naman siya utang eh. Hindi siya utang. Oo. It's more of an e-wallet. It's similarly to what we have as Alipay, PayMe, WeChat. TNG at marami pang iba. Okay? Okay. So, ayan po. So, sabi ni Dory Epic dito, enjoy lang sa work. Less reklamo. Marami ang nagsasabi sa akin na ang laki ng bahay ng amo mo. Mag-isa ka lang. Pero sa totoo lang, mas enjoy ako sa trabaho ko ngayon. Para sa akin, sabi ni Tita Ada, kung nasa silong ka ng bahay ng amo, dapat mong sundin ang rules niya. Basta di ka naapakan. Pwede namang magreklamo in a nice way. True. It's more of not reklamo, but it's bringing up issues na pwede nyong ma-resolve, diba? They try to use the words that does not connote negativism. Oo. Reklamo, di ba? Oo. Complain. Complain. O negative yun. Di ba? Diba? Yung issues na dapat, find words that will be easier for you. Di ba? Parang, sir. Mediate. Nag-iisip ka ng kung ano yung pwedeng meet halfway. Meet halfway. Oo. Diba? Diba? Or understanding. Understanding can be understanding a better way or understanding the negative way. It's really up to you to look at it. And tandaan nyo po, when you complain about negativism, you don't have control. Puro negative. Puro negative po yun eh. Wala ho kayong control dun sa mangyayari. Nagmamagnet tuloy kayo. Lahat ng kamalian, lahat ng kamalasan, mapupunta po sa inyo ng dahil yun. You attract. Yes.
'Di ba? Yung Bad juju. yung bad juju na naman. It's been a while since It's I been said a while that. you said that. Yes. Diba? Di talaga kinakailangan po 'yon. You have to have the initiative na burahin po yung mga 'yan. Tandaan niyo po ha, when you do that, this is not trying to bring in na kailangan positive ako lagi. Hindi. There are feelings and aspirations There are natin sa negative buhay. feelings din. Marami po 'yan na negatives. No? You But you have embrace it. na minsan natatapakan kayo because of how you feel. But remember, yung emotions nyo are the ones that create all these anxieties. So when you control that in a very conducive manner, ibig sabihin no, nag-iisip pa kayo, hindi sinasabi natin na perfect lahat nangyayari. It's never perfect. It will never be perfect. Sabi nga nung sinasabi, may bagyo din tayo Correct. sa buhay natin. meron yun. May pinagdadaanan kayo, may pinagpapasan-pasan kayo sa buhay ninyo. Mabigat man siya, dalahin. Pwede nyo siyang kangkarahin sa dalawang lalagyan. Pag kayo'y Hindi nadapa, lamang isa. kayo'y tatayo rin. Mismo. Parang walang kinalaman ho yun. Parang walang kinalaman yun. Sabi nga ni Lizelle Mansueto, 20 years na po ako dito sa Hong Kong. Never ako nagreklamo. No, hindi ko sinasabi that kagaya niyan. Never ako nagreklamo. That's not the right attitude also. It's Na- more of, Di ba? Sabi nga I was dito, able to communicate properly. sabi ni Tita Alpha, I have my rules to follow para sa mga bossing ko. Don't eat salties, sweet foods, and fatty foods. Yan ang rule para sa kanila. Kasi Tita Alpha takes care, of course, of her employers din. Correct. The way they take care of her. Correct. O, diba? Mismo dyan, di ba? Wag ho natin ipaasa yung mga employer natin because lagi tayong feeling natin we want to be perfect in front of them. Ang lumalabas doon, you have to create. You end up faking yourself. Hindi ka yun eh. Oo. Hindi yung totoo mo eh. Di ba? Yes. Kaya pala laging prutas ang binibigay sa atin ni Tita Alpha, no? Thank you nga pala, Tita Alpha. Yes. Samahan ng dasal, wag palaging reklamo. Wag tawagin na masama ang mga amo like bruha, etc. Actually, totoo yun, ah. Here's the thing about names and labels. Name callings. Oh. Name calling, it's very powerful. Especially, it's like Totoo yan. That's very casting true. a spell, ika nga, or casting a curse. Na parang kapag sinabi mong bruha, so you condition your mind tuloy talaga to think, bruha talaga siya. And then she transforms as a bruha in your mind all throughout. Katulad nung sinasabi natin earlier na puro negative iniisip natin. Mindset. Yung Oo. mindset. Talagang negative lahat. So you have to change your name calling. You revert back. 'Di ba? Or as much as possible, don't label them na lang. Just call them ma'am, sir. Oh. Ang end result doon is it reflects back to you eh. 'Di ba? Yung mentality mo sa paghaharap sa yung mga pinagdadaanan, lalo na pag negative siya, dinadagdagan mo siya. Sinong Yes. nabibigatan? Ikaw. Nagdagdag ka pa ng ng label. 'Di ba? Sobrang bigat na siya. Yes. So wag niyo pong gawin po 'yun sa inyo because when that happens, tandaan niyo po 'yun. When you've done it once, you can do it many times. True. Specifically when destroying people's character. Oo. Nako, sobrang Name calling. nakakahawa po 'yan. And very inherent sa atin yung Pilipino. Name calling, no? Oo. Nakakaano 'yan. Mm-mm. At saka para sa atin eh, 'di ba? Ang tawag natin sa ibang lahi na hindi natin gusto, Oo. meron tayo laging There's something. meron Oo. tayo laging sinasabi. There is something. Correct. Oo. Sabi nga ni Yada tawag ko sa mga amo ko kulas at kulasa Lolo ko yun, para hindi halata. Lolo Kulas. Yan nga, but question ko doon, kulas at kulasa is Still a something, negative it's still a connotation, negative yeah. connotation. Ano? Iwasan po natin yan. Tita Helen Barlisan, sabi niya dito, good evening po Kuya Mike, DJ Jin, sa akin po, mag 6 years na po ako dito. Walang food at palaging magbintang kahit ano, mga alahas at tibag, sinagot ko sa tama, hindi ako napunta dito sa... magnakaw. Yun. Tanggalin niyo yung GAGA. Oo. Oo. Sabi nga ni Tita Gigi, tawag ko kay amo babae, si lalaki, ganun lang. Si among babae, si among lalaki. Which, there you go. Balance lang, sabi nga. Give or take for more understanding of any issue.
True. Well, yun ang lagi natin sinasabi. We are going to be here working pa rin. Marami sa atin magsasabi sa atin dito na na medyo humihirap na. Sabi ko, ang paghihirap is also subjective. Yes. Sabi nga dito naman tayo sa YouTube. Sabi ni Melly Diaz, agreed. Ako, tawag ko sa ama ko, Angel. Pwede din. Diba? But then, pwede din maging negative yun. Paano kung fallen siya? Joke lang. Ikaw lang gumawa nun. Hudas. Hi kay Feli de Guzman who's watching from Corbay. Si Ana Marigona who's watching from Wanchay. Si Lani Bon sabi niya, Happy Mid-Autumn Mooncake Festival. Yes, to everyone. To everyone. Pakisama lang talaga, very important. Oo. Pagkakasundo talaga kayo ng amo mo kahit may attitude sila. The question is are they the only ones who have attitude? Tayo din meron. Ma-attitude din tayo. Wag tayong in denial. Ako po, si Miss Berlon. Ako po, 24 years na sa amo kong amo. Sa amo kong amo. Tinatyagaan ko lang. Mabunga nga minsan. Sabi ko sa sarili ko, bahala ka dyan, papangit ka. Pero love ko pa rin po siya. Kasi parang anak na niya ako. Mga anak ko, mahal niya lahat. Ng pagod ko, ibinabalik niya sa mga anak ko. Minsan may arguments talaga kasi napapagod din ako. Puro after that, okay naman siya sa akin. Yun ang nga yung sinasabi natin di ba? Meron din kayong kapaguran. Meron din sila ganun. Yes. Di ba? We're all but human. The only be thing is we're expressive. in a different level of what we understand. True love. But when humanity strikes, there will always be positivity. Tandaan niyo po yun. Okay? So, wag niyo pong sabihin sa inyong sarili na, ito na naman, ganito na naman siya. Ano naman gagawin ko? You know what? Find something for you to ignore them To for focus on. a short period of time. Mag-music. Dito na lang kayo makinig sa amin. Yes. Download our app. Makinig po kayo. Di ba? It's so easy to download the app. Listen po kayo pag medyo na kayo. Na yung pressure nyo medyo umangat ng konti. Makinig muna kayo. Diffuse the tension. Or kaya, kung gusto nyo, para mag-bonding talaga kayo. Habang nanonood kayo, invite nyo silang manood din. Tapos, i-mention nyo sa comment. Babatiin namin sila. Yes! Ganun lang yun. Di ba? Yes. Ako po, ang tawag ko sa Ay nanay at tatay. sa mga amo ko. Dodong Dudong at at dadang dadang. sa anak ng mga mag-asawa. Si Dong. Tita Edna sabi niya, yes, True. true po dito. Di mo need tawagin sila ng ma'am or sir. Ask doon sa kanila. True. Oo. Uy, si Kuya Jonathan. 7 Mm. a.m. pa lang nakikinig na raw siya. Kasi siya 7 a.m. alam ko yan Ano bakit yung 7 a.m.? Nagwawali siya dun ng dahon ng ng balete. Saan sa roof? Hindi, ng dahon dahon ng ng balete. balete. Nung nalalaglag dun sa kanilang Balete sila. Meron. Best friend ni yun, ni Jonathan. Yung balete tree. Ayaw nang pumunta. Hindi mo na maiimbita ngayon ito. Sabi ni Margie, Sir Mike, ako tawag ko boss. Natawa na lang na ako. 10 years na po ako. Pero minsan nag-aaway kami kasi minsan stress both. Na Yes. siguro. Oo. Love your bossing and God will do the rest. Amen. Boy, amen. Si Jules. Kuya Kaya Mike Mike. DJ Jin, kararating lang na amo ko, nagdala ng lechon for me daw. Kagat ko agad ang crispy. Alam mo, yan. Jules. Alam mo, Jules, ba't mo pa sinabi sa amin yun? Oo. Kasi Nasaan sumama ka tuloy loob nakatira? namin. Yes. Dahil gusto din namin makagat yung crispy na yan. Yes. Hindi lang crispy kung lahat na. Yeah. Sama na natin. Crispy pa Crispy, juicy lechon. Ako, Manang at Utoy ang tawag ko sa kanila. Ito talaga si Shoni. Hala, tinakot mo po si DJ. Okay, diyan po kami naman namamaalam sa ating programa. Maraming salamat sa inyo. Thank you always for being with us through thick and thin sa ating programa. Uy, siya nga pala. We've raised already, magkano yung na-raise natin to set aside for our funding? 6,000. 6,000. Oh, yeah, 6,100. Out of the t-shirts na pinamigay na natin, Yeah. na ating dinispose.
we have set aside $6,100 for anyone that we're able to help. Yung 500 na binigay namin kay AL, it came from our pocket. Yes. So para mag-umpisa po tayo from scratch. Love you guys. Power Maraming salamat. hits bukas. Bye!